kung walang anak ang isang namatay na may asawa, ang kanyang tagapagmana ay siyempre yung kanyang surviving spouse, no? Siya yung tagapagmana nito. Okay? Dahil wala silang anak. Ngayon, yung surviving spouse ay entitled siya sa kalahati, no, ng mga estate nila na naipundar, no? At yung natirang kalahati ay paghati-hatian ito ng surviving spouse at kasama na yung mga surviving na siblings o kapatid ng namatay. Pero kung buhay pa ang kanyang magulang, ay siyempre, mapupunta po ito, yung kalahati, no? Mapupunta po ito sa magulang ng namatay na anak. Pero kung walang anak, Kung walang anak, pero mayroong asawa na surviving spouse, okay, ulitin natin, okay, ay mapupunta ito hindi sa pamangkin, kung hindi mapupunta yung una, yung kalahati ng estate, mapupunta sa share ng conjugal spouse, no, na surviving. Yung natirang kalahati, no, ay paghati-hatian ito ng mga kapatid na buhay pa at kasama na yung tinatawag nating surviving spouse. Ngayon, kung may kapatid na namatay, okay, yung namatay na kapatid, halimbawa may anak siya o pamangkin, pwedeng kunin ng pamangkin, no, ang share ng kanyang magulang na namatay by right of representation. Okay? So, maaari din, no, kung halimbawa ay magkaroon din ng last will and testament yung namatay, no, at maaring dito ipamahagi niya yung kanyang ang kanyang pre-portion, no, kanino man, at maaring ipabaliwala niya ang kanyang mga kapatid dahil ang kapatid, sabi nga natin, ay isang collateral relatives lamang at hindi ito may tuturing na compulsory heirs. Lamang na kayo pag may alam sa batas.